Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng alingas-ngas, natapos na ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa Duterte drug war. Muling nanindigan ng Pangulo, hindi kinikilala ng gobyerno ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Malaya raw silang pumunta sa bansa pero hindi sila tutulungan at bagkus ay babantayan pa para walang makontak sa gobyerno. Sinagot din ng Pangulo ang ilang issue kabilang ang charter change at ang binatikos na panonood niya ng Coldplay concert. Nakatutok si Ivan Mayrina. What I am asking from this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sinagot ngayon ng Pangulo ang pakiusap na yan ni Senador Bato de la Rosa. Kasunod ng mga balitang tapos ng investigasyon at pangangalap ng ebidensya ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa Duterte drug war. Nasa sentro noon ang unang bugso ng drug war si de la Rosa bilang PNP chief. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Pero hindi pa rin malinaw kung narito ba o nagpunta ba mga tauhan ng ICC sa bansa. As ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, na sasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin wag niyong sasagutin. Sa isang pahayag na ipinadala ng ICC sa GMA Integrated News, sinabi nitong patuloy ang kanilang pagpupursigi na makamit ng mga biktima sa Pilipinas ang hustisya. Sa ilalim daw ng Rome Statute, hindi ito taliwas kundi naayon sa mga ginagawa ng alinmang bansa at hindi dapat maging balakid sa investigasyon at prosekusyon ng mga iniimbestigahang kaso. Patuloy daw sila makikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Pilipinas at sa civil society kaugnay ng isinasagawang investigasyon. Hindi naman nila itinanggi o kinumpirma kung may mga investigador na nga silang nasa bansa o nagpunta sa bansa dahil operational details daw ang mga ito. Ang DOJ nanindigang walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at kailangan daw muna ng ICC ng pahintulot mula sa kanila at sa DILG, bagay na hindi raw nila igagawad alinsunod sa utos ng Pangulo. Samantala, sa usapin naman ng charter change, mismo ng Pangulo raw ay tinanong ang liderato ng Senado at Kamara kung totoo ang mga balitang nagkakabayaran o may alok na ayuda kapalit ng pirma sa People's Initiative para isulungan Chacha. Kung sa ganung paraan daw kasi. So we'll just have to let COMELEC do their job, do their work, and to validate the signatures. And if there's a suspicion that may ganun nga, hindi mabibilang yung mga signature na yun. Natanong ang Pangulo sa mga isyu na yan sa kanyang pagdalo sa paglulunsad ng lung transplant program sa Lung Center of the Philippines kanina. Ang pagbisita ni Pangulo Marcos sa Lung Center, unang presidential visit doon mula pa noong administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos. At sa gitna ng mga responsibilidad bilang Pangulo, nagpaliwanag siya sa panonood ng concert ng British band na Coldplay nung nakaraang linggo. By now, alam niyo, music lover talaga ako. I have been for a long time. I studied music for many years. And to have somebody like Coldplay come, you can't, unmissable dapat yun. You cannot miss. So I went and it was, by the way, it was fantastic. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Ipinakita sa komite sa Kamara kanina kung gaano kahirap umano ang pagkuha ng seniors discount online. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Magbubook kami as PWD. Sa pagdinig, sinubukan mismo ni House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda na mag-book ng flight sa isang airline para makakuha ng senior citizen o PWD discount. Wala kang button. Mr. Chair, if I may, yes, on the sige. website, you click on the passengers and there'd be options there. Ganito raw ang karaniwang nararanasan ng mga senior citizen at PWD sa online booking o online purchase. Wala o pahirapan ang paghanap ng option para makakuha ng discount. It is not difficult to just put
an additional item in the purchase platform. NCDA and NCSC has decided to call a meeting next week so that our IT, including the ICT, may be able to guide us. Babalangkas daw ang komite ng panukala para rito. Sa discount naman para sa mga senior citizen at PWD sa tollways, bagamat suportado, pinag-aaralan pa ng operator kung paano matitiyak na senior citizen o PWD ang nakasakay sa sasakyan. Hindi po kagaya ng pagbili ng groceries, ng medicine, na napakita po yung senior citizen's ID. Hirit naman ng isang kongresista, taasan ang pwedeng lagyan ng diskwento sa mga grocery. Sa ngayon kasi, 1,300 pesos lang ng lingguhang groceries ang pwedeng bigyan ng 20% discount na aabot lang ng 65 pesos. Idinulog naman ng ilang hotel owners sa komite ang problema sa PWD ID. The proliferation of fake IDs or the 1,700 different types of PWD cards, which is quite difficult to really compare with any national registry. Aminado ang National Council on Disability Affairs na hindi updated ang National Registry ng DOH. Mahigit 1.3 million lang daw ang rehistrado sa National Registry, pero mahigit 1.5 million na sa mga PWD Affairs Office sa mga LGU. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Dahil no-show sa pagdinig, ipinasabina na ng Senado si Pastor Apollo Quiboloy. Humarap naman at nagkwentong ilan sa kanya umanong sinaktan at pinagsamantalahan kabilang ang ilang menor de edad at dayuhan. At yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Hindi napigilang umiyak ni alias Amanda sa pagdinig ng Senado kanina. Menor de edad daw siya ng pagsamantalahan umano ni Pastor Apollo Quiboloy. Pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Namulat po ako sa KJC Ministry dahil sa aking ama na masugid na nakatutok sa palabas ni Quiboloy sa TV. Ni-recruit daw silang magkapatid sa choir ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Pinangako ang paaaralin sila, mapapanood sa TV at makakapag-travel kasama ni Quiboloy. 2017, naging close-in pastoral si alias Amanda sa edad na 17. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Quiboloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Quiboloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Noon na umano siya ginahasa ni Quiboloy. Marami raw silang biktimang menor de edad. Ilan ang pastoral na close-in ni Quiboloy, minor man o hindi, at any given time? During my time po, may meeting po kasi kami noon. Pinagsama-sama kami sa isang room. Tapos may list po ng pastoral. Doon ko po nakita na nasa 200, mahigit po kami. Pero hindi po ako ganun kasigurado kung close-in po ba, o close-in lang po ba yon or kasama ang outer circle ng pastoral. Kwento ni alias Amanda, nakatanggap siya ng mga banta at kinasuhan pa ng cyber libel dahil sa mga alegasyon niya. Si Pastor Quiboloy may pahaging din sa programa niya. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Lumabas din sa pagdinig na meron pa umanong mga pastoral na Ukrainian gaya ni na alias Sofia at Nina. I leave my job, I leave my school, I leave my friends and my parents. I already sacrificed, and with the life that I choose, then I live, and I believe that this is God's way for me. So, and they were just like, even your body, you can sacrifice. They're saying, like, don't tell anybody. It's a very sacred ministry. Not everybody can be like that. It's called night duty. I was praying that he will be just sleeping and not touching me.
Si alias Jerome naman, dating full-time worker ng KOJC na pinagbebenta ng kung ano-ano at nireremit lahat ng kita kay Kibuloy. Bawal daw ang full-time worker na manligaw at manood ng sine. Kaya nang mahuli sila noon, pinarusahan sila. Paano mo nalaman na si Kibuloy mismo ang nagpautos sa pananakit sa inyo? Tumawag siya mismo sa amin, kinukunik namin sa sa speaker, tapos yun yung sinabi niya, iuntog niyo yung ulo niyo hanggang dumugo. Pakiramdam ko that time parang mamamatay na ata ako o mabubulag dahil may sili pa yung mata ko at saka bibig. Ginagamit ang relihiyon para manlinlang ang tao at maghasik ng kasamaan at pang-aabuso. Ang bulag na paniniwala para abusuhin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Inimbita ng komite si Kibuloy pero hindi siya dumalo kanina, kaya ipinasampi na siya ni Hontiveros para sa susunod na pagdinig. Kayo, pastor, ang dapat humarap sa susunod na pagdinig because you are being subpoenaed by this committee. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Kawalan ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap. Higit pa, di po ito religious persecution. Nasa pagdinig ang abogado ni Kibuloy ni si Atty. Melenio Balayan pero hindi siya pinagsalita dahil personal daw ang akusasyon laban kay Kibuloy. Dapat daw, mismong si Kibuloy ang sumagot sa mga paratang sa kanya. Tumanggi rin siyang magpa-interview. Sinubukan din naming hingan ng komento ang kampo ni Kibuloy pero hindi ito nagbigay ng komento. Pinahihinto naman ng National Telecommunication Commission ang operasyon ng Suara Sub Media Corporation na siyang nag-ooperate sa Sunshine Media Network International o SMNI habang nagpapatuloy ang kasong administratibo laban dito. May natatanggap pa raw silang report na tuloy ang operasyon kahit may nauna ng 30-day suspension. May 15 araw para magpaliwanag ang Suarasug sa pagsuway. Sa isang text statement, sinabi ng legal officer ng SMNI na hindi sila makapaniwala sa order ng NTC na walang basihan. Pinag-aaralan ang kanilang legal na hakbang, kabilang na ang pagsasampa ng motion for reconsideration. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Hawak na po ng Philippine Coast Guard ang affidavit ng mga mangingisdang Pinoy na hindi lang inagawa ng huli ng China Coast Guard. Tinangka pa umunong pataubin ang kanilang bangka sa Baho de Masinloc. Yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Marisol Abduraman at Joseph Moro. Kumuha lang kami ng mga pangulam. Kuha ito ng grupo ng kapitan ng bangkang Braille sa Bahura sa may Baho de Masinloc Scarborough Shoal sa Zambales noong January 12. Low tide kaya masaya sila nakapangunguha ng mga isda at mga shell na uulamin habang nangingisda sila sa laot. Pero binabaan sila ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard galing sa isang barkong naroon. Here guys, giharang na sila guys. Hinarang na ng China yung mga nanguha ng pangulam. May mga dalang pamalo pa. Kwento ng kapitan ng bangka na si Jolie, itinataboy daw sila at pinababalik ang mga nahuling isda. Sa 4 po na bumaba, 3 yung may hawak na stick. Yun po ang inaban na namin, sir, baka bigla kami paluin. Napansin nung Chinese na may cellphone sa dibdib niya. Gustong kunin. Sabi ko, yung cellphone mo, dalhin mo na sa service boat. Ihulog mo na doon kung may cover naman kaya yan. O itakas mo na. Baka pag nakuha nila yan, hindi na ibabalik sa iyo. Sinubukan rin daw palubugin ng isa nilang bangka kung saan naipuslit nila ang isang banyerang isda. Kinumpronta daw niya ang mga Chinese Coast Guard. Sabi ko, this is Philippine territory. Sabi ko, go away, sabi ko sa Chinese. Hindi na umimik. Kasi mangot lang, sir. Kung hindi lang masama na patulan yung mga yun eh. Napatulan namin eh. Iniisip na namin, sir, kasi pag pinatulan namin yun, malaking gulo. Ibinalik na lamang daw nila ang kanilang huling isda para wala ng gulo. Pero kahit na makasampa na sila sa kanilang bangka, ay inikutan pa rin sila ng Chinese Coast Guard. Atin yung Scarborough eh. Tapos sila, kahit na ultimo manguha ka na lang ng pangulam, nagagalit sila. Yun lang sana. Pangulam lang naman namin, sir eh. Hanggat maaari sana nga, sir, magandang mabawi yun eh. Mabalik sa atin, sir, yung karapatan sa Scarborough. Kasi nga yung karapatan doon, sir, nasa mga Chinese na eh. Sila na nagbabantay doon eh.
Isinumite na nila sa Philippine Coast Guard ang affidavit tungkol sa nangyaring pangharas ng China. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa Zambales. At base sa 2016 arbitral ruling, itinuturing itong tradisyonal na fishing ground. Kaya dapat walang pinagbabawalan na mangisda roon. This is illegal. To ask them to return ito mga huli nila and to be driven away is obviously a violation of the international law. Kasama rin sa grupo ng mga itinaboy na mangingisda si Jack Tabat. Nakuhanan din niya ng video ang habulan ng Chinese Coast Guard at mga mangingisdang Filipino sa Bajo de Masinloc hanggang sa babaan sila ng China Coast Guard. Yung nangyari na yung halos parang magkakasakitan nata sila, bumaba na po ako noon. Binidyohan ko na po yung, kasi meron silang parang hawak na, ewan ko kung electric bat ba yun o pang ano lang ata nila pang pukpuk ata nila. Tumatak daw sa puso ni Jack ang Scarborough dahil dito namatay ang kanyang ama na isa ring mangingisda. At dito na rin siya kumukuha ng kanyang kabuhayan para suportahan ang mga anak at ina. Nitong nakaraang taon lang daw, muntik daw silang tumaob nang paulit-ulit daw banggain ng rubber boat ng Chinese Coast Guard ang bangka nila. Taong 2022, na water cannon sila ng Chinese Coast Guard habang nangingisda sa Scarborough. Bakit ganun nang nangyayari dyan? Sabi nila, okay na. Pagdating naman doon, ganun pa rin. Pero yung iba kasi, nag-ano na rin na talagang kulang na lang, manakit sila Kulang na lang palubugin yung service boat mo. Panawagan ni Jack sa gobyerno, sana man lang daw ay may magbantay din sa kanila para hindi naman daw sila basta-basta na itataboy sa sarili nating teritoryo. Buwis buhay kung ituring ng mga mangingisda ang bawat pagsampa nila sa bangka at paglayag papuntang Scarborough Shoal para mangisda. Kaya bukod sa dasal, tapang at lakas ng loob daw ang kanilang baon. Mula rito sa Cato, Pangasinan, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mariing idiniin ni Vice President Sara Duterte na wala siyang kinalaman sa Davao Death Squad. Kabilang ito sa mga iniimbestigan umano ng ICC dahil sa Tokhang Operations. Nakatutok si Ian Cruz. Handa raw harapin ni Vice President Sara Duterte ang anumang akusasyon sa kanya, ngunit haharap lamang siya sa isang Filipino judge sa hukuman sa Pilipinas. Ito ang idiniin ng bise matapos lumabas ang ulat na kasama umano siya sa mga akusado sa International Criminal Court o ICC na nag-iimbestiga sa isinasagawang war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ulat, sinabi umano ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may ilang testigo nagsabing noong nakaupo pa siyang alkalde ng Davao City, pinayagan daw ni Inday Sara ang pagpapatuloy ng Tokhang Operations sa pamamagitan ng Davao Death Squad. Tugon ng bise, sa mga taong nakaupo siyang mayor at vice mayor, ni minsan daw hindi siya naiugnay sa Davao Death Squad. Pero mula ng manalong Vice President, bigla na lang umanong nagkaroon ng testigo laban sa kanya. Hindi raw niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Dagdag niya, huwag daw ipahiya ang bansa sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na makialam sa Pilipinas dahil sampal daw ito sa mga bayaning Pilipinong nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Gayunpaman, haharapin daw niya ang anumang akusasyon pero haharap lamang sa isang Pilipinong huwes at isang Pilipinong korte. Hindi raw siya lalahok kung magiging parte ng isang prosesong ikasasadlak ng bansa sa kahihiyan at dudurog sa dignidad ng buong justice system sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. At sa ating ulat panahon, malaking bahagi ng bansa ang makakaranas ng maaliwalas na panahon bukas. Base po sa datos ng Metro Weather, unti-unti nang gaganda ang panahon sa halos buong Mindanao. Maliban po sa hapon kung saan may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Caraga at Davao Region. Wala ring gaanong ulan sa Visayas. May mga panakanakang mahihinang ulan lang sa Aklan, Capiz at ilang bahagi ng Negros. Sa mga Taga-Luzon naman, dahil po sa amihan, bukod sa lamig ng panahon, ay may tsansa pa rin ng light rain sa Apayao, Cagayan at Isabela. Malalakas naman ang ulan sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces at Bicol Region. Maging alerto dahil posible yang magdulot ng pagbaha o landslide.
Mababa po sa ngayon ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero magdala pa rin ang payong sakaling magka-thunderstorms. Sa ngayon, walang namamataang sama ng panahon o bagyo na posibleng pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility. Bukas ang Pangulo sa pag-amyenda ng mga political provision ng konstitusyon, bagamat hindi sa ngayon. At bukod dyan, diretsahan niya rin sinagot sa aking one-on-one interview ang ilang issue tulad ng planong pagtakbo ng Vice-Presidente at ang pagbati niya sa Taiwan President-elect. Narito ang aking pagtutok. Sa Barasoain Church kung saan pinanday ang unang saligang batas ng Pilipinas, 125 taon na ang nakakaraan. Nakadaog pang palad ko si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang pambihirang pagkakataon, binigyan ako ng access na malapitang makasamang Pangulo sa kanyang aktibidad ngayong araw. Hello, is it okay, sir? I'll be sitting beside you. Thank you, sir. It's very loud. Thanks for letting us fly with you, sir. Now, there are so many diffusions. At sa aking eksklusibong one-on-one interview sa Pangulo, tinanong ko siya tungkol sa pagsusulong ng mga amyenda sa saligang batas. The 1987 Constitution was not written for a globalized world. And that is where we are now. So we have to adjust so that we can increase the economic activity in the Philippines. We can attract more foreign investors. Naniniwala ang Pangulo na makatutulong sa ekonomiya ang pamumuhunan ng mga dayuhan. Pero sa ngayon, nililimitahan ng saligang batas ang foreign ownership sa 40% sa mga public utilities gaya ng kuryente, tubig at public utility vehicles. Meron ding 100% na hindi maaaring mapunta sa kamay ng mga dayuhan, gaya ng lupa. Between you and me, yung lupa mahirap masyado yun. I don't think because that will cause disruptions. Yung mga tiga doon, akong feeling ko, I'm sure we will hear from the others that. But those who have resided in an area over many years, papasok yung mga mayayaman na dayuhan. They will pay big money to buy that land. The value of the land will go up. And the old residents cannot pay for the real estate tax because na-price nawala na sa market nila. So papaalisin natin yung mga yan. I don't think I agree with that. So hindi kayo pabor sa foreign ownership of land? Land hindi. Pero sir, pagdating sa corporations? Corporations, bakit pwede natin pag-usapan except for the critical areas such as power generation, media, all the strategic areas that we cannot allow to be influenced by a foreign entity, be it a corporation or another country. That's what we have to decide where we draw the line and how much. Tanong ko rin sa Pangulo, hanggang sa economic provision lang ba talaga magtatapos ang pag-amyenda sa saligang batas? Sa sagot ng Pangulo, hindi siya sarado sa pag-amyenda ng political provisions, pero hindi sa ngayon. Let's be practical. In terms of the term limits, look what has happened. When I'm the mayor for 9 years, hindi na ako makatakbo. So patakbuhin ko yung asawa ko, patakbuhin ko yung anak ko. Ako ngayon ang magiging vice mayor. So wala rin nagbago, di ba? They're still running the show. We have a term in Ilocos, we call them mayor vice. Because they're the vice mayor, but they're running the administration of the town. So that's something, but we have to think about that. But I think in the present day, we can have these discussions later on. But for the present day, my concern is the economic provisions. So, and I do not want to confuse the issue any longer. Pero sir, dun sa example niyo kanina, term limit extension, pwedeng maging magandang bagay para sa bayan? Or could be. I don't know. What are we trying to achieve, first of all? Like if you look at other countries, for example, again, the United States, which our political system is styled after. In the United States, iba-ibang state. Some states have term limits, other states do not have. So I don't know how that will translate to our own experience. So
that we just continue talking about it and see what really is the best thing what we can do. But I do not want to jeopardize the success of the amendments to the economic provisions by putting in other issues. Let's keep the issue clear. In my view, that's the way to do it. Pinag-usapan din namin ni Pangulong Marcos ang inanunsyong plano sa politika ni Vice President Sara Duterte na kanyang running mate noong eleksyon 2022. Kahapon lang po, sir, si Vice President Sara Duterte announced that she will be running in the next election. Hindi niya nilinaw kung anong tatakbuhin niya or kung kailan siya tatakbo. Kasi nga, I mean, hanggang 2028 pa naman siya. Pag may ganyan po ba, napag-uusapan yun? Or ano po yung reaction niyo when you heard that? Kasi malayo pa naman po ang 2028. Yeah, I think she's also testing the waters to see what the reaction will be. That's the only thing I can. I haven't talked to her about it. But if again, no, it doesn't. Did you hear that Inday Sara announced? Yes. Okay, that's it. Wala nang ano dun. What do you think she'll do? Ayan na. Stop it. We'll talk about that later. Isa rin sa pinuntahan ngayong araw ni Pangulong Marcos ang Lung Center of the Philippines para sa paglulungsad ng lung transplant program. Ang ospital itinayo noong pamunuan ng kanyang amang si President Ferdinand Marcos Sr. Panahon din ng kanyang ama nang sumang-ayon ng Pilipinas na kilalanin ang One China Policy na nagsasabing may iisang gobyerno lamang ang China at ang Taiwan ay isa lamang probinsya nito. Kamakailan lang umalma ang China sa pagbati ni Pangulong Marcos kay Taiwan President-elect Lai Ching-te sa pagkapanalo nito sa eleksyon. Sabi ng China, labag daw ito sa One China Policy at huwag daw maglaro ng apoy ang Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinagot ito ni Pangulong Marcos. But just recently po, yung China has made some remarks na parang, kumbaga sir, parang ikinagulat daw nila or ikinadismaya nila yung pagbati po ninyo, sir, sa Taiwanese President-elect. Did this catch you by surprise? I mean, it did. Came from you. It was a personal tweet that you personally posted. It did. It became, ako, very simple lang ang anong ko dyan. Nung naging presidente ako, binati ako. So, what do? It's just common courtesy that you do the same for them. That's really where it came from. The One China policy remains in place. We have adhered to the One China policy strictly and conscientiously since we adopted the One China policy. And that has not changed. That will not change. We are not endorsing Taiwanese independence. Taiwan is a province of China. But the manner in which they will be brought together again is an internal matter. Ang habol lang natin dito ay kapayapaan na hindi magkagulo. Habang nasa ere naman kami ng Pangulo sakay ng presidential chopper, napag-usapan namin ang tungkol sa traffic. Pag nandito po kayo, pare over Metro Manila, nakikita niyo rin po ba yung traffic? Siyempre. People think you cannot avoid traffic. Kahit na may helicopter ka, if you're also just within the city, you don't take the helicopter. And the other thing that I try to avoid is to cause traffic. Because when I go to, nakakahiya ako minsan eh. Kasi when I go through, everybody has to stop, everybody has to... So, I try as little as possible to cause traffic. And then of course, yes, I'm trying to maximize my time. Nitong weekend lang sa concert ng bandang Coldplay, mismo ang bokalistang si Chris Martin, pinuna ang napakatinding traffic na kailangang suungin ng kanilang fans para lang makarating sa venue. Ang nakikitang solusyon ng Pangulo sa problema ng traffic, maganda at epektibong public transport system. Kasama dito ang pagdagdag ng mga ferry station sa Pasig River, nasasailalim sa rehabilitasyon pero magdi-displace naman sa libo-libong residente na nakatira sa gilid ng ilog. There is a plan already, nakapag-identify na kami along Pasig River, nakapag-identify na kami yung mga tinatawag na transition areas where magtatayo tayo ng temporary na lodgings para yung mga ngayon na squatters sila ngayon.
ilalagay muna sila doon habang tinatayo yung kanilang housing. In the end, the plan is for them to all have housing. Ang huling binisita ng Pangulo kanina, ang Lung Center of the Philippines. From 1979 to 1982, na itayo na nila at least the majority of the facilities that are here now. Importante yan. It's the most important. Your health is the most important thing. Kamakailan, umapila si Health Secretary Ted Herbosa na ipagpaliban muna ang pagtaas ng kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Sir, so ongoing yung pag-aaral kung dapat nga bang taasan or hindi yung mga contribution ng mga tao? It's all cost benefit. It's really all cost benefit. If we increase, halimbawa, pinag-uusapan ngayon, yung increase of contribution ng PhilHealth from 4% to 5%, tinitignan ko, sabihin ko, sige, if you're going to increase it, just show the other side of that. What will be the increase in services? What will you be able to cover? What more will you be able to cover? Pero sir, you're not leaning towards any particular decision yet in regards to increasing the contribution? Because it's very hard to quantify. It's very hard to quantify health. Mm-hmm. You know, how much is it worth to you? Mm-hmm. It's worth different things to different people. Sir, thank you so much. Thank you for taking time out to be with us and talk to us, sir. Thank you for the chance to talk to you and to your audience. Nagkaisa ang 24 na senador sa manifestong tumututol sa People's Initiative na mag-aamyenda sa saligang batas. Kontra rin sila sa magkasamang pagboto ng Senado at Kamara. Yan ang tinutukan ni Mav Gonzales. Magkakasamang tumayo sa sesyon ang 24 na senador kanina para tutulan ang People's Initiative para sa charter change. Binasa ni Senate President Mig Zubiri ang manifesto na pirmado nilang lahat. We must, however, guard against any sinister and underhanded attempt to change the Constitution by exploiting our democratic process under the guise of a People's Initiative. Tutol din sila sa magkasamang pagboto ng Senado at Kamara sa Constituent Assembly. It will change, or destabilize rather, the principle of bicameralism in our system of checks and balances. We cannot protect our lands from foreign ownership. We cannot stop the removal of term limits nor no election scenario in 2025 or worse, in 2028. Aniya, maaaring pauna lang ito sa mas maraming pagbabago o maski overhaul ng konstitusyon, pati sa mga probisyong politikal. Kahit kilalang charter change advocate, lumagda rin si Senate Committee on Constitutional Amendments Chairman Senador Robin Padilla na tutol daw sa pagboto ng magkasama ng Senado at Kamara. Kahapon nagkaroon ng pulong ang mga senador ukol sa Chacha. Some senators are bothered why parang ano pa rin, yung the People's Initiative direction or scheme is still ongoing. Even though we already, there was already an agreement between the leadership of both houses. The Senate will pass, again, the constitutional amendments on economic provisions and it will be adopted by the House. We have gotten thousands of complaints, pictures, etc. Pinpointing yung mga tao na lumapit sa kanila, nagpapapirma, hindi makakakuha ng ayuda kung hindi makakapagpapirma. 90% po, ulitin ko, 90% po nung mga complaints, itinuturo yung mga staff ng kongresista. Kailangan daw magsalita ng liderato ng Kamara na itigil ang pagpapapirma sa People's Initiative. If both houses do not agree and we have a constitutional crisis, talaga magkakaroon tayo ng ano rito, ng deadlock. No? Baka wala mapas na bills. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang liderato ng Kamara kaugnay ng mga pahayag at sumbong na natanggap ng mga senador. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Sa isang pahayag, mariing kinundena ni House Speaker Martin Romualdez sa mga alegasyong may umano'y panunuhol para makahikayat ng lalagda para sa People's Initiative. Di niya, ang ganitong hakbang ay paglabag sa voluntaryong partisipasyon at isang pagsira sa demokratikong pundasyon ng bansa. Dagdag pa ni Romualdez, bagamat suportado ng Kamara ang People's Initiative, mayroon pa rin silang tungkuling itaguyod ang demokrasya rito nang hindi direktang nakikialam sa pagkolekta ng mga lagda.
Tiniyak din niya na ang mga panukal ay ginagawa ng naayon sa legal na panuntunan habang pinapanatili ang integridad ng ating konstitusyon. Patuloy rin daw na mag-aakatid ng tapat at masusing balangkas ng pagsuporta sa PI ang Kamara, sabay sa pagtitiyak na mananatili itong tunay na representasyon ng kolektibong kagustuhan ng taong bayan. Kung ang Commission on Elections ang tatanungin, sa taong 2026 pa sana magsagawa ng referendum para sa charter change dahil abala pa sila sa paghahanda para sa eleksyon sa susunod na taon. Bukod po dyan, kakailanganin din daw nila ng dagdag na 13 billion pesos na budget. At yan po ang tinutukan ni Mark Salazar. Diretso tinanong ng ilang mambabatas ang COMELEC, kaya bang ihabol ang charter change bago mag-midterm election sa 2025? Ang diretsong sagot ng COMELEC, definitely magkakaroon ng financial crisis ang COMELEC just in case matuloy ang kung ano mang national plebiscite na gagawin within this year. Kakailanganin daw ng COMELEC ng 13 billion pesos para sa isang referendum. Isa pang problema ay schedule. Naghahabol na rin daw kasi sila sa preparasyon para sa election 2025. Kaya baka 2026 na raw sila makakaluwag-luwag. Sana po hindi na tayo magkakaroon ng plebiscito dito sa month ng October, kasi October start na ng filing ng certificates of candidacy hanggang sa November and December. And so much so, pagpasok po ng January, February, March, April. Kasi ito na yung bulk ng preparation natin. So ang window namin, Your Honors, per discussion with the Chair, hanggang August or September po. Sa 2025, mas lalo na kasi dalawa ang eleksyon natin. National and local elections plus barangay elections. And aside from that, right after the national and local elections sa May, we are under obligation to conduct registration para sa mga bagong botante sa SK at saka sa barangay elections na barangay voters na gagawin by December. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Hindi na iwasang mabanggit ang pagbabago ng konstitusyon sa pagtitipong dinaluhan ng Pangulo, Senate President at ng House Speaker sa mismong lugar kung saan isinulat ang saligang batas ng unang republika ng bansa. At mula sa Malolos, Bulacan, nakatutok si Mariz Umali. Kaya anumang pagbabago sa ating saligang batas ay dapat dumaan sa malalim na pag-aaral at konsiderasyon at hindi dapat mag-ugat ng makasariling mga motibo. Di na iwasang mabanggit kung paanong dapat maging gabay ang mga sumulat ng unang konstitusyon ng bansa sa pagpunta ng tatlong pinakamatataas na lider ng bansa sa makasaysayang Baraswain Church sa Malolos, Bulacan, kung saan itinatag ang unang republika ng Pilipinas. Ngayong may mga hakbang para sa charter change, panawagan ng ating mga lider, magsilbing inspirasyon din ang Malolos Constitution na binuo para sa kapakanan ng bayan at hindi sa pansariling interes ng iilan. Itinakda rin ng saligang batas ang pagprotekta sa mga teritoryo ng bansa, kaya may binigyan diin ang Pangulo. To those who trample our sacred shores, the spirit of Malolos commands us to resist you, for the territory our forefathers fought for is unconquerable. Iba man ang anyo ng digmaan at mga kalaban ngayon, hindi raw titigil ang pamahalaan para sugpuin ang mga ito, alang-alang sa ipinaglaban ng ating mga ninuno. Sa programa ay nag-alay din ng bulaklak ang Pangulo sa bantayog ni General at dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ginisa sa pagdinig ang ilang lokal na opisyal ng Davao del Norte dahil sa isyong pagkalta sa ipinamamahaging salaping ayuda. Pinaiimbestigahan din ng Senado kung may sindikato sa likod nito. Nakatutok si Jonathan Andal. Ipinakita sa pagdinig sa Senado ang litratong ito ng bigayan ng ayuda sa Tagum City, Davao del Norte noong Hunyo ng nakaraang taon, kung saan ang mga magkapares na benepisyaryo na binigyan ng 10,000 piso, kinaltasan daw ng City Hall ng 7,000 piso para sa kanilang kasalang bayan. Sabi po, kunin yung 7,000
para sa singsing, bouquet, rental ng gown at cake. Sa baba lang nito, naroon mismo ang hepe ng Davao del Norte Provincial Social Welfare Office. Yung after talaga namin po, yung mabigay sa tao yung wala, pera. Wala tayo. As to the internal agreement o sino yung kumuha ng pera, Your Honor, wala na po kaming kinalaman doon po. Mahirap na ako maniwala sa iyo dyan. Nakita mo sa harapan mo na nakapila sila. Umakyat doon sa taas para mag-remit doon sa deduction. Hindi ka nagtatanong? Sa bayan naman ng Carmen, sa Davao del Norte pa rin, mga estudyante naman daw ang kinaltasan ng ayuda ng October 29 bago mag-barangay elections. Tinanong po ako ng lalaki kung nasan yung pera ko. Ipinakita ko lang po, tapos kinuha niya sa kamay ko. Binilang niya yung pera, kinuha niya yung 9,000, ibinigay niya sa akin yung 1,000. Tapos sabi niya, pwede ka nang mag-exit. Sino yung lalaki na yun? Hindi ko po kilala yun. Sa tingin mo, sino? Staff nino? Staff po ng municipality po namin. Sa Carmen po. Actually, ngayon ko lang nalaman na yung incident na yan. But as far as I can recall, wala akong natanggap na text, reklamo man lang during those days. Pati rin daw ayuda ng DOLE na GIP o Government Internship Program, kinakaltasan ng ayuda ayon mismo sa taong nagkakaltas nito. 10 beneficiaries po, i-escortan po namin papunta ng Western Union. Na-orient na po sila nang matatanggap nila 12,672. Then ang i-remit nila ang kukunin lang nila 3,000. Pag ibigay sa akin, nakasakay na po sila sa van. Then diretso na po ako remit kay Ma'am Fair po, Ma'am Fair Sunga. Si Fier Sunga ay sinasabing konektado kay Davao del Norte Vice Governor Oyo Uy. I categorically deny all the allegations being said. I am not yet a public official at that time, and how can I have access to all those funds? Iimbestigahan daw ng Senado kung may sindikato sa modus na ito sa mga ayuda ng gobyerno. Inatasan ni Senator Bato ang CIDG Davao Region na pangunahan ng investigasyon at makisali rin sa pag-iimbestiga ang DSWD at DOLE. Pero sabi ni Senator Jinggoy Estrada, dapat nationwide na ang investigasyon dito dahil posible raw na hindi lang sa Davao del Norte ito nangyayari. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. There's a brand new runner in town, mga kapuso. At yan ay walang iba kundi si Miguel Tan Felix na ready na raw makipagsabayan sa kwelang games ng Running Man Philippines Season 2 sa South Korea. Makichika kay Nelson Canlas. Bata pa lang. Bumalik ka dito! Bumalik ka! Huwag kang tatakbo! Magaling na sa drama. Kahit gano'n siya kasama, hindi mo siya matitiis. At mas nahubog pa hanggang sa magbinatilyo. Gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita. Di rin siya pahuhuli sa hatawan. At ang bagong hamon kay Miguel Tan Felix, makipagsabayan sa mga runner sa gitna ng malamig na klima. Dagdag kasi si Miguel sa listahan ng mga makikipagtunggali sa Season 2 ng Running Man Philippines sa South Korea. Mahigit 40 days daw sila doon at ngayon pa lang, meron na siyang mga namimiss. Of course, una-una, family ko. Namimiss ko rin yung weather ng Pinas. Marami akong mamimiss actually. Kaya dinala ko tong laptop ko para lagi kaming mag-video call ni Isabel. Para hindi ma-homesick, nag-enjoy na lang daw siya sa kanyang first snow experience at mga bagay na hindi raw niya nagagawa sa Pilipinas. Nung hindi pa ako nakikita ng mga co-runners ko, lagi akong nagta-travel mag-isa, kumakain mag-isa, nagta-train mag-isa. In-enjoy ko rin yung pag-commute. May isang araw nga nakapag ako parang almost 30,000 steps dahil super gustong-gusto kong gumala. Ikinatuwa daw ni Miguel na nakasama niya roon ang kanyang mga kaibigan na sina Kokoy De Santos at Mikael Daes. Nagiging close na rin siya sa iba pang runners. Bilang baguhan sa show, meron kaya siyang tips galing sa winner last year na si Angel Guardian? Lahat sila nagbibigay ng tips sa akin actually. Lagi nilang sinasabi sa akin na huwag kang magtitiwala basta-basta. So yun. Yun ang sinabi rin sa akin ni Angel na huwag akong magtiwala. Okay, hindi ko sila pagkakatiwalaan. Mag-ready na sa thrill
at nakakatawang mga challenges at ang nakakakabang name tag reveal dahil malapit nang mapanood ang Running Man Philippines Season 2. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky, Miss Pia, Emil. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.